Nakakita ka ba ng taong naglalakad na walang ulo? Nakakita ka rin ba ng taong naglalakad na yung paa ay parang hindi sumasayad sa lupa? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Iisa lang ang ibig sabihin nito. Maging sa panaginip, kung napanaginipan mo na ang isang tao ay walang ulo, parehas lang ang ibig sabihin. Ang taong yan ay nanganganib ang kanyang buhay. Kaya kung ikaw ay nakakita ng ganito, huwag kang matakot. Huwag kang tatakbo. Lapitan mo yung tao na yan. At sabihin mo sa kanya na nanganganib ang buhay mo. Para huwag lang tutuloy kung saan ang biyahe niya. At on the spot, kung ikaw ay Kristiyano, ilid mo siya sa panalangin. Nanaway kahabagan siya ng Diyos para maligtas siya sa kapahamakan. Kung bakit ko nasabi ito, may mga pangyayari na nagpapatunay na yung ibig sabihin talaga ng ganyan ay ganun nga. So, mayroon akong ikukwento na totoo itong nangyari. Kung hindi ako magkamali, 1998, meron akong na-meet sa trabaho. Ito ay from Zambales, dumayo sa part ng Mankayan. Malapit sa boundary ng Mountain Province yun. May pangyayari na uso yung howling ng gulay sa dakong yan. Dahil nga hindi pa naayos yung kalsada. So, mahal ang presyo ng gulay. Ang dami yung mga naghahakot. Tawag nila mga kumboy. At dahil malakas yung kita ng mga tao, meron naman nagbukas ng sugalan. So, doon sa isang bahay, naipon yung mga ibang naghahakot ng gulay na nagsusugal. At biglang may lumapit sa kanila doon sa sugalan na isang lalaki na nagsasabing tubig, tubig. Ibig sabihin humihingi siya ng tubig. Pero wala siyang ulo. Kaya sa takot ng mga nagsusugal doon, mga lalaki, babae, may mga edad naman, nagsitakbuhan. Yung iba, nagpunta doon sa detachment ng Kapgo, pero may kalayuan. Kaya nung bumali, may pumuntang Kapgo na nagresponde, hindi na naabutan yung lalaki doon na walang ulo. So, kinagabihan, itong taga Zambales na ito na nagkwento sa akin, dalawa lang silang magkasama. Dayo rin yung kanyang kasama doon, kung hindi ako magkamali ay taga Abra. So, dalawa silang magkasama, dalawa silang natutulog sa kanilang kampo. Nagtatanim nga sila ng gulay. Medyo may kalayuan yung kanilang kampo doon sa bahay ng kanilang boss. Sa gabi na yon, alulong ng alulong yung aso. Lumalalim ng gabi, hindi makatulog yung tong taga Zambales. Gusto niyang matulog pero lalong tumitindi yung pag-alulong ng aso. Sa takot niya ay nagtatalokbong na siya ng kanyang kumot. Pero hindi tumitigil yung aso sa pag-aalulong. So ang ginawa niya dahil hindi naman tinatawag niya yung kanyang kasama, hindi naman umiimik. So tumayo na lang at gisingin yung kasama. Eh nung inuuga niyang kanyang kasama, bakit hindi kumikibo, walang imik, doon niya nalaman na patay na pala yung kanyang kasama. So lalo siyang tininigan ng balahibo. Grabe yung takot na nadama niya. So mag-report sa kanyang amo. Ngayon nasa baba yung bahay ng kanilang boss. Sabi niya, yung tiris-tiris na taniman namin ng gulay, parang hindi sumayad yung paa ko sa takot. Para akong may pakpak. Ganun yung pangyayari. Ngayon, yung interval ng oras na nakita
ng mga nagsusugal yung lalaki doon na walang ulo. Kinagabihan, nangyari nga yung pagkamatay ng lalaki rin yun. Walang 24 hours na lumipas. Ang bilis ng pangyayari. Isa pa na pangyayari rin sa part din ng Nueva Ecija. Hindi ako magkamali rin ay bayan ng Lupao nangyari yun. Dekada 90s. Ganun yun. So yung nagkukwento sa akin na kasama ko rin sa trabaho nung kami ay nagugwardya, may dalawang magkaibigan. Ito yung mga binatilyo. Magbibinata na sila. Nag-usap sila na kinabukasan manghuli ng isda. Pwedeng sasapa yun. So, about mga 8 o'clock in the morning, nung naghahanda na yung itong binatilyo, may nakapansin sa kanilang kapamilya na bakit parang walang ulo. Pero saglit lang na nakita nilang ganun. Dahil wala nga silang kamuang-muang sa bagay na ito, wala naman silang narinig, wala namang naituro sa kanila, pinabayaan nila. Ngayon, natuloy silang ng isda, ng huli ng isda. At habang sila nang huhuli ng isda, napakaamo yung isda sa kanya. Ang dami siyang nahuli. So, siyempre, ang saya-saya niya. Tawa daw siya ng tawa. Yung kasama naman niya, mailap yung isda sa kanya. Kaya konti ang huli. So, nung malapit ng mag-alas 12, nagpunta sila doon sa bahay kubo, nagluto, kumain. Pagkatapos ng kainan, nagpapahinga sila. Then, habang sila ay nagpapahinga, biglang kumidlat at kumulog. Natamaan itong isa. So, dead on the spot. Hindi siya umabot ng 24 hours sa interval na yun na nakita nila. Ay kung meron lang narinig yung kapamilya nila tungkol sa bagay na ito, tiyak na pinigilan sana yung binatilyo na huwag munang aalis. Magdasal muna sila. Isa pa, nangyari dito sa Baguio City yan. Mga dekada 90s din yun nangyari. May mga pamilya na kung di ako magkamali ay aatin sila ng kasalan sa Lowlands. Habang nagkakarga yung isang babae ng kanilang bagahe sa kanilang sasakyan, may nakapansin din na bakit parang walang ulo. Pero saglit lang din na nakita nila yon. So, dahil nga walang-wala din silang narinig sa bagay na ito, so parang walang anuman sa kanila. Pinabayaan lang yun. So, tuloy ang biyahe. Pagdating nila sa Lowlands, nagkaroon ng bangga ng sasakyan doon. So, di ko alam kung ilan sa kanila yung namatay. Walang 24 hours na lumipas, nangyari yung aksidente. So, ibig sabihin, hindi umaabot ng mga ilang araw. Karamihan doon, o halos yung 3 na yun na pangyayari, walang umabot ng 24 hours. Ay kung meron din sanang nakarinig ng ganitong aral sa kanilang kapamilya o yung tao na yun na nakakita ay meron siyang narinig na ganito, sana ay sinabing huwag muna tayo tutuloy. Di baling mamiss natin yung kasalan na yan, dito muna tayo sa bahay, magdasal na lang muna tayo. So sana naiwasan nila yung trahedya. Isa namang pangyayari patungkol doon sa taong naglalakad na parang hindi sumasayad yung paa sa lupa, sa part ng Ilocos. So may mga magkakaibigan, mga binata. So nag-usap-usap sila, dadayo sila doon sa kabilang barangay dahil may kaibigan sila doon.
kabarkada para mag-happy-happy. So, nung naglalakad sila papunta doon, napansin ng nasa hulihan na yung isang kasama nila ay bakit parang hindi sumasayad sa lupa yung kanyang paa, parang nakalutang na naglalakad. Pero wala siyang idea sa bagay na yan. Kaya okay lang, tuloy. Wala naman siyang narinig na ganyan eh. Hindi naman niya alam na masama ang ibig sabihin yan. So tumuloy sila. Nakarating sila doon sa kabilang barangay. Habang nag-iinuman sila doon sa bahay ng kanilang kaibigan. Siyempre, hindi maiwasan pag nag-iinuman yung mga magkakaibigan, may mga biruan, ganun, kantsawan, ay nasaktan itong dinayo nilang barkada. Pagpasok sa kwarto, paglabas, diretso putok doon sa ulo ng isa sa kanila. At yun yung nakita ng isa na parang hindi sumasayad yung paanong naglalakad. Kaya ito yung basihan ko na pag ganito palang nakikita mo, dapat alam mo kung ano yung dapat mong gawin. Huwag kang matakot. Lapitan mo yung tao sapagkat nanganganib yung kanyang buhay. Pag ikaw ang nakakita, huwag kang matakot, mahabag ka doon sa tao. Anong malay mo? Kung sa pamagitan ng pagsabi mo sa kanya na nanganganib yung buhay mo, kaibigan, sana'y huwag kang magalit, huwag kang tutuloy sa iyong lakad, manalangin muna tayo at pagkatapos uuwi ka at ipagpatuloy ninyong magpamilya na manalangin sa inyong bahay. Kung ganun sana, tsak na salba yung buhay ng taong iyon. Kaso nga lang, walang-wala silang narinig, walang-wala silang nakita, o karanasan sa bagay na ito, kaya walang anuman sa kanila yung bagay na iyan. So, salamat sa iyong pakikinig. Hope meron akong naituro sa inyo na dapat din yung ibahagi sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga anak, sapagkat hindi natin alam, maaring darating ang panahon na kayo o sa inyong mga anak, mga apo, ay maka-encounter ng ganitong bagay, at least alam nila kung anong dapat nilang gawin. So, sana po ay maghari sa inyong puso ang kapayapaan at kagalakan. Sana'y nabigyan ko kayo ng kunting kaalaman. So, salamat muli sa inyong pakikinig at meron pa akong idadagdag sa susunod. So, pagpalain nawa kayo ng Diyos, mga kaibigan. Thank you so much.